Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po sa baba. Marami po muling salamat sa lahat. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-32 na kabanata. Ang ex at future girlfriend. Tinawagan ni Alex si Debbie, at tinanong kung nasaan siya. Mabilis siyang nagpunta dito. Natagpuan niya ito sa isang eskinita, malapit sa universidad. May hawak siyang maliit na notebook, at may record. Ano ang sinusulat mo? Lumapit si Alex, at kinuha ang notebook sa kamay ni Debbie. Sa isang sulyap, nakita niyang mahigit 10 linyang tungkol sa upa ang nakasulat dito. Isang silid sa Jones Street na $500 bawat buwan, hindi kasama ang singil sa tubig at kuryente. Pareho ito sa numero 14. Sa may courtyard sa eskinita, $500 kada buwan. Binasa niya ng malakas. Kung gagamit ako ng ilang ahensya, gagastos ako ng dagdag na buwan ng renta. Wala akong ganoong kalaking pera, kaya nagre-research ako, dahil wala akong ibang gagawin ngayon. Yung apartment na malapit sa school, masyadong mahal para sa akin. Wala pa akong nahahanap. Pero magpapatuloy ako sa paghahanap, sabi ni Debbie. Nang makita ang seryoso niyang ekspresyon ay natukso na naman si Alex sa kanya. Tandaan mo, na hindi mapagkakatiwalaan ang lahat ng impormasyon sa maliliit na ads na ito. Siguro dapat kang maghanap ng ibang ahente. Sabi ni Alex, habang tinatakpan ng kamay, ang notebook ni Debbie. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang isip ni Debbie ay saglit na nablangko. Nakatingin si Alex sa cute na mukha ni Debbie. Talagang nakakaloko ang ekspresyon niya. At hindi niya naiwas ang kurutinang marahan ang mukha nito. Iniyoko ni Debbie ang ulo at bahagyang namula. Relaxed, nakahanap na ako ng kwarto para sa iyo kahapon. Ang presyo ay medyo mura. Malapit ito sa Green Island Garden. Talagang napuno ng saya ang puso ni Debbie. Nagulat siya malapit ito sa Green Island Garden, na malapit sa New York residential area. Paanong mura ang mga kalapit na bahay doon? Tara na, sabi ni Alex. Pero pinigilan siya ni Debbie nang makitang handang tumawag ng taxi si Alex. Kilala niya si Alex na hindi ito mayaman. Kung may titingin sa kanilang dalawa, mas okay pa ang itsura niya kaysa kay Alex. Guwapo si Alex pero, sa paraan ng pananamit niya, mukha itong pulubi dahil sa mga suot niyang mga damit at pantalon, na parang malinis na basahan. Si Debbie ay nagbigay ng senyas kay Alex na huwag tumawag ng taxi, dahil ayaw niya itong gumastos ng pera. Sige, maglakad na lang tayo, sabi ni Alex. Dahil ayaw pa rin niyang malaman ni Debbie, na mayaman siya. Ouch, nasaktan siya nang makailang hakbang na sila. Siguro marami na akong nalakad ngayon. Di bale, bigyan mo lang ako ng 5 minuto para magpahinga. Alas 6 ng umaga nang umalis ng paaralan si Debbie para makahanap siya ng bagong uupahan. Halos 4 na oras na siyang naglalakad. Kaya natural na masakit ang kanyang mga binti. Napaawang ang labi ni Alex. Nakaramdam ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang kawawang babaeng ito, gaano karaming paghihirap pa kaya ang kanyang titiisin? Napaisip si Alex. Pumunta sa harapan at tinapik ang balikat niya, para ipasan siya. Para mabuhat niya ito sa kanyang likuran. Nakahilig sa matibay na likod ni Alex, si Debbie. Nakahawak ang mga kamay ni Alex sa mga hita ni Debbie. Noong una, ay wala siyang nararamdaman, ngunit kalaunan ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa malambot na haplos na iyon. Napakagaan ng katawan ni Debbie, marahil ay wala pang 100 libra. Nakadikit na ngayon ang mga kamay ko sa legs niya. Iwinaksi ni Alex ang kanyang iniisip dahil baka makahalata at magalit si Debbie. Mabilis na naglakad si Alex, kasama si Debbie na nasa kanyang likod. Pagdating nila sa Green Garden Island, nakatulog na si Debbie sa likod ni Alex. Dahil pagod na ito kakalakad. Dahan-dahan niyang dinala ito sa isang kwarto, ng $1,000,000 na halaga ng bilya. Siya ay tumingin. Napakatahimik at magandang mukha ni Debbie sa kanyang pagtulog. Na may maputi na mukha, cherry lips, at slim figure na talagang kaakit-akit. Umupo siya sa tabi nito, at tahimik na pinagmamasdan ito ng labis na may kasiyahan.
Makalipas ang ilang saglit nagising si Debbie. Nakita niya si Alex na nakangiti sa kanya, at bumugso ng malakas ang puso niya. Pagkatapos ay napansin niya ang silid na kinaroroonan niya. Ang laki ng space. Ang kayumangging pinto na gawa sa kahoy, ang ginintuan na chandelier, at ang French window. Hindi pa nakakita si Debbie ng ganoong karangyang kwarto. Nasaan tayo? Tanong niya habang umuupo, na kumakabog ang puso. Huwag kang matakot. Ito ang kwartong sinasabi ko sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa renta. Ito ang bahay ng kaibigan ko. Wala siya sa bahay ngayon. Kaya pwede ka magstay dito. Mabilis na paliwanag ni Alex sa kanya. Magandang ideya ba iyon? Bulong ni Debbie. Pero sa puso niya ay gustong-gusto niya ito. May mali ba dito? Ngumiti ng matamis si Alex. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong tumanggi, at nagsimulang ipakita sa kanya ang paligid ng bahay. Nagustuhan mo ba dito? Tanong ni Alex. Oo, sagot ni Debbie na tumutango-tango na may halong kahihiyan. Buti naman nagustuhan mo. Sabi ni Alex at humawak sa ulo ni Debbie habang ginugulo ang buhok. Dadalhin kita sa ibang lugar ngayon. Saan? Tanong ni Debbie. Sumama ka sa akin, at ipapakita ko sa iyo. Sabi ni Alex habang hinihila siya palabas ng bilya. Sumakay sila ng taxi at tumungo sa Lady Shopping Mall. Pupunta tayo sa ibang lugar. Sabi ni Debbie habang iniisip na may bibilhin si Alex para sa kanya. Alam niya na ito ang pinakamahal na shopping mall sa New York. Ito ay hindi isang bagay na kanyang kayang bayaran. Sundan mo lang ako. Sabi ni Alex habang nakangiti. At hinila siya papasok ng mall. Bilang isang bilyonaryo, ano ang dapat niyang katakutan? Dagdag pa, kamakailan lamang ay binigyan siya ni Lucy Smith ng isang tindahan ng damit na pambabae. Huwag mo nang banggitin ang Autumn Beauty Boutique, naisip ni Debbie. Siya ay karaniwang bumibili ng damit na second hand. Ngunit lalo siyang kinabahan nang hawakan niya si Alex sa mga braso, at maingat na naglakad patungo sa boutique. Ang manager ng boutique, na si Russell, ay nakita ang isang binata at babae na pumasok sa pintuan at bahagyang nakasimangot. Hindi maganda ang pananamit ng mag-partner. At obvious naman na hindi sila qualify bilang customer. Lumapit si Russell sa binata at babae. Ang paghahanda ay mataktikang sasabihin sa kanila, na hindi ito ang tamang lugar para sa kanila, at pahiwatig na dapat silang magmadali na umalis. Kumusta? Mayroon kaming mga damit na may presyo mula sa $100 hanggang sa mahigit $1,500. Marahil ang tindahang ito ay wala sa iyong budget. Magalang na sinabi ni Russell ang presyo ng kanyang boutique na damit na umaasang uurong sila. Gayunpaman, habang tinitignan niya ang binata, parang mas pamilyar ito. Sa wakas naalala na niya. Ikaw, wika ni Russell. Kinikilala si Alex. Ang binata na dinala ni Lucy ilang araw ang nakalipas. Sinabi sa kanya ni Lucy na ang may-ari ng boutique na ito ay si Alex mula ngayon. Napatigil si Russell sa sasabihin pa, mula sa titig ni Alex. Nang marinig ang mga salita ng manager. Natakot talaga si Debbie. Sinubukan niyang hilahin si Alex, at iwan ang mamahaling boutique na iyon ngunit hindi ito gumalaw. Nakatingin lang ito sa kanya ng kalmado. Buti na lang may pera ako. Tapos bumulong siya sa tenga ni Debbie. Mas lalong nakakahiya mag-walk out ngayon. Kaya huwag kang matakot, bumili tayo ng pinakamurang damit at pagkatapos ay maaari na tayong umalis. Para suportahan si Alex. Nakinig si Debbie sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Nilagay ni Alex ang kamay niya sa braso niya at nagsimulang maglakad-lakad sa boutique. Ang Autumn Beauty Boutique. Binubuo ng mga high-end, na nakaistilong damit para sa mga kababaihan. Nanlaki ang mga mata ni Debbie, tulad ni Cinderella nang makakita siya ng kristal na sapatos. Mas gusto niya ang mga damit banda doon. Si Russell na sumusunod sa kanila ay nakita niya, ang hitsura ng pagnanasa sa mga mata ni Debbie. May nakita siyang nagustuhang damit. Hindi na kailangang kuhanin. Hindi maganda. Mabilis na sabi ni Debbie. Hindi naman sa hindi niya ito nagustuhan, ngunit ito ay dahil sa mahal ang presyo. Ito ay higit sa $300 na isang bagay na hindi niya maisip. Subukan natin ito. Isang mapusyaw na kulay kahel na damit na parang isang sinaunang diyosa ng Athenian. Ito ay talagang magandang tingnan sa iyo.
sabi ni Alex. Ngunit tinanggihan niya ito ng may kahihiyan. Hindi ko gusto ang estilo. Bulong niya. Nagamit na ni Debbie ang lahat ng uri ng dahilan para tanggihan ang mga ito, kaya paanong hindi maiintindihan ni Alex ang intensyon niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Napakasimple lamang ng babaeng ito. Wika ni Alex sa sarili. Si Russell na nakatayo sa gilid, nakaramdam ng kakaiba. Si Alex ay isang pretty boy na iniingatan ni Lucy Smith. Ngayon ay tila hindi ito ang kaso na nagpabuti ng kanyang impresyon kay Alex. Gayunpaman ang bagong kasintahan ng kanyang boss ay masyadong hindi maintindihan. Ito pa rin ay tindahan ni Alex. Pero ayaw man lang niyang bumili ng kahit isang piraso ng damit. Kung hindi nagpepeke ang babaeng ito. Siya ay isang mabuti at bibihira ang tulad niya. Ang isang ito ay maayos. Hindi ito mahal. Kaya subukan mo lang isukat, sabi ni Alex, at tinuro ang isang purong puting damit. Okay, susubukan ko, sabi ni Debbie habang kinakabahan na nahalata ni Alex. Ang damit na ito ay ang pinakamura sa halagang $150 kaya nagpa siya siyang subukan ito. Alex, bakit ka nandito? Tanong ng magandang babae, na siya ring ex-girlfriend ni Alex. Si Kathy Fairweather. Naguguluhang tumingin siya kay Alex, at saka napansin si Debbie. Biglang naging matalim ang mga mata niya. Sino siya? Binilhan mo siya ng damit. Kahit ano pa. Hindi akalain ni Kathy na dito niya makikita si Alex. Noong sila pa. Sa mamahaling card shop lang siya dinadala ni Alex. Kaibigan ko siya. Dinala ko siya dito para bumili ng damit. Sagot ni Alex. Nagulat din nang makita si Kathy. Ngunit mabilis siyang kumalma. Kaibigan. Tingin ko tinatrato mo siya na parang girlfriend, tama ba? Malamig na ngumuso si Kathy, at medyo mataas ang boses na sabi, "Scum ka, kailan mo ako dinala sa ganitong lugar? Hindi mo ginustong gumastos ng pera para sa akin. Ilang araw ka ba sinundan ng babaeng ito, para ibili mo siya ng damit dito? Uubusin mo lahat ng pera mo. Upang bumili ng mga bagay para sa maliit na babaeng aso na ito." Nasanay na si Kathy na mabait si Alex palagi sa kanya. Kahit halos isang buwan na silang naghiwalay. Hindi pa rin siya nakakapagsalita ng kahit isang masakit na salita sa kanya nang makita siya nito. Lalo na nung nagkita sila sa library. Madali niyang niloko si Alex, at hiniwalayan. Pero pakiramdam niya ay may mahalagang posisyon siya sa puso nito. Hindi niya matanggap na ganoon kabait si Alex sa ibang babae. Gayunpaman ang kanyang mga salita ay nagpaisip kay Debbie. Mayroon na pala siyang girlfriend. Naisip ni Debbie. Habang dumadaloy sa kanyang katawan ang isang alon ng pagkabigo. At ang pait ay yumanig sa kanyang puso. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.